Si Tecno Pova 7 Ultra 5G, ang bagong ultimate gaming phone po ngayon 2025 para sa may kulang 13,000 po na presyo ngayon. Tay napakalakas po ng kanyang processor. Simple lang, and yet futuristic po yung kanyang design. High resolution po yung ating display, 6,000 yung kanyang battery, tapos napakabilis pa ng charger na meron 70 watts, tapos supported pa po ng wireless charging. Sa mga gaming phone po guys na meron ganitong klase ng design, ito yung si Tecno Pova 7 Ultra na po, ang pinakagusto ko sa kanila. Di napakalinis po niya, and yet napaka-astig po ng kanyang design dito. Nandun pa rin po yung gaming phone vibe niya, pero elegant pa rin yung kanyang design, na hindi itsurang cheap. Tulad po ng ibang model ni Tecno Pova na masyadong exaggerated yung design, at nagmumukhang medyo nakakaumay na. Itong si Tecno Pova 7 Ultra 5G guys, napakaganda po niya dito sa may color white, para po sa akin. Tapos meron pa nga po siyang mini LED light sa may likod niya. Dito po sa may paligid ng camera niya. Hindi lang po pang forma yan dahil marami rin po mga features na makapakinabangan natin dyan. Na kahit makita mo po sa malayo itong Tecno Pova 7 Ultra, makikilala mo pa rin. Uy, Tecno Pova 7 Ultra yon. Dahil nga po sa LED light siya na nakapaligid po sa kanyang camera. Magagamit po natin guys ang LED light sa may timer. Sa pag-start po ng mga games. At pagka po nakakapatay tayo sa may Mobile Legends, si ilaw po yan. Then sa pag-charge din, pagka meron notification, saka volume indicator din po, iilaw din po siya. Pagka po hihinaan natin yung volume, o ilalakas po natin yung volume. Explore nyo na lang po sa may settings siya guys. Dahil sigurado magagamit nyo rin po yan. Saka sa daming lumalabas po ng mga smartphone ni Transsion, talagang hindi pa rin po nauubusan ng idea si Tecno na maglabas po ng napaka-unique ng mga design na inspired din sa ibang smartphone brands. Itong bagong iOS po ni Tecno, ang merong pinakamalinis sa Android version sa mga nilabas po nila nitong mga nakaraang taon. Ang dami po niya mga customization. Halos wala rin po siyang bloatware. Saka napakarami po niya mga AI features na nandito nga po sa software natin. Then nandito nga rin po yung AI eraser sa may picture natin at marami pa pong iba. Saka dito po sa may display niya. Finally, meron po tayong option kung gusto po natin ng mataas na resolution. Or kung gusto po natin ng 1080p lang, kung gusto po natin makatipid sa may battery. Sa kahit nung high brightness mode po niya guys, meron din po tayong option dito. Kung nasa direct sunlight tayo, na still makikita pa rin po natin yung display niya. Kahit po na sobrang liwanag po ng araw. Kaya kung usapang display po, talagang halos tinodo na rin po ni Tecno ang mga features po na pwede po nilang ilagay dito. Mula sa may 6.67 inches, na merong AMOLED 144Hz refresh rate, with 4 to 500 nits sa peak brightness at 1.5K na resolution. Ang kulang na lang po talaga dito guys is wala pa rin po silang Dolby Vision at HDR10 pa sa display. Saka yung protection po sa may display niya. Kahit sana mababang Gorilla Glass, sana naglagay po sila. Ang kaso wala po. Dito po sa may camera niya, naka-dual camera po yan na merong 108 megapixel na main camera. Saka isang 8 megapixel na ultra wide. Medyo hindi po ako satisfied sa may camera niya guys. Masyado pong maputa yung color niya at di po ganun ka-color accurate yung picture natin. I think kailangan pa po ito ng software update para maging mas maayos po yung picture quality niya. Dahil mukhang masyado nag-focus po si Tecno sa ibang features po ng smartphone na to. At medyo nakalimutan po nilang ayusin yung timpla po ng kulay ng camera nila. I hope sa mga susunod po na update maging okay yan. Dito po sa may performance ng Dimensity 8355G na processor. Dito syempre sa may PUBG Mobile. Kaya po niya 120fps na gameplay. Pero kailangan niyo pong ibaba yung kanyang graphics. Grabe, napaka-smooth ng gameplay natin sa may PUBG. Kung ilalagay niyo po siya sa may 120fps na gameplay. Napakalaki po ng difference sa may 60fps na gameplay. Mas madali po siyang laruin. At feeling mo napakagaling mo maglaro pagka pang mataas yung FPS ng game natin. Ito naman po yung sample ng 60fps sa gameplay. Actually, smooth din naman siya dito. Kaso maninibago po talaga kayo pagka po nasanay kayo sa may mataas na refresh rate. Saka yung difference ng mataas na graphics at ng low graphics, halos hindi nyo rin po yun mapapansin. Dahil mas mangingibabaw nga po yung smoothness niya compare sa may graphics. Dahil para sa may mga PUBG hardcore gamer dyan, syempre mas priority natin ang smooth na gameplay kaysa sa mataas na graphics. Pero kung casual gaming ka lang, okay din naman guys ang 60fps. Tapos mataas yung graphics natin. Speaking of PUBG Mobile guys, makakakuha rin po tayo ng free back case guys. Ito po Dinidikit po siya sa may mismo case po ng smartphone natin. Para kung sakali po na medyo naboboring po tayo sa may... Dito po sa may design niya, pwede po natin ikabit to. Magnetic po siya guys, no?
Hindi po siya basta-basta natatanggal pagka po kinabit natin. At makukuha po natin yung mga freebies na yan kung o-order nga po tayo ngayon. So may pre-order po ng smartphone na to na Tecno Pova 7 Ultra nga po. Yan guys, so ito po yung sample niya. Hindi po siya pipitsugin guys, napaka high quality din po niya guys at hindi nga po siya madaling matanggal. Kumbaga, para matanggal natin siya ng madali kailangan po natin tanggalin muna yung case niya para mabilis natin siyang matanggal. Pero kung kukut-kutin natin siya guys, medyo mahirap po siyang tanggalin. Yan. Then, ikabit po natin yung isa. Yan guys, so magnetic po siya. Kaya napaka-easy lang po niyang ilagay. Mapagkakamalan mo nga siya guys na nakapix yan, pero hindi po yung nakapix. Kumbaga guys, ito po yung mga klase ng mga freebies na hindi naman na kailangang ibigay ni Tecno. Pero dahil nga mahal na mahal tayo ni Tecno, binigyan din po niya tayo ng talagang mga freebies guys na sila lang po yung meron. Dahil naalala ko, wala pong ibang ganitong klase ng mga freebies sa ibang mga gaming phone po. At bukod nga po sa may backplate niya, makakakuha rin po tayo ng Dito SIM na SIM card. Naka 5G po yan at naka-unli pa po yung PUBG. Ibig sabihin guys, so mag-install po tayo ng PUBG dito. Ilagay nyo po yung SIM card na to guys. At naka-unli PUBG na po tayo. At hindi lang po yan guys yung pinaka-freebies po niya. Meron pang isang magandang freebies si Tecno sa atin. Yung magnetic po ng wireless charger niya. Power bank po siya guys. Na merong 5,000 mAh siya battery. Na dinidikit nga lang po dito. Napakaganda nun guys. Yung makukuha po natin mga freebies sa kanya is nasa worth 2,000 pesos yung mga freebies. Bukod pa po sa mga discount na ibibigay nila sa atin sa pinaka SRP po ng smartphone na to. Para sa may 13,000 pesos lang po yung lahat guys. Bukod sa may discount na makukuha natin sa mismong SRP niya. May mga freebies pa nga pong ibibigay si Tecno na worth 2,000 pesos. Grabe guys, yung malakas sa performance lang napakapanalo na. Itong si Tecno Pova 7 Ultra. Dahil even nga po dito sa may Honor of Kings, naka 120 FPS din po yung gameplay natin. Napaka-smooth niya. Tapos okay din po yung kanyang battery. Dahil naka 6,000 mAh yung battery niya. Tapos mabilis sa charger pa na merong 70 watts. Tapos 30 watts pa po na wireless charging. Grabe yun guys. At syempre meron din po yung bypass charging. Napakarami mong features guys ng smartphone na to na makakatulong po sa pinaka gaming experience po natin dito po sa may Tecno Pova 7 Ultra. Tsaka isa din po si Tecno Pova 7 Ultra sa merong pinakamalaking battery po na makukuha natin dito po sa mga kulang 13,000 na presyo na mas malaki pa po sa may battery ng Infinix CD30 Pro. At syempre guys, abangan nyo, magko-comparison pa rin po tayo ng dalawang smartphone na to para po makapag-decide kayo kung alin po ba sa dalawang gaming phone na to ang pinaka-the best nyo pong kunin ngayon. Pero syempre dito po muna tayo mag-focus sa may Tecno Pova 7 Ultra. Dito po sa may Mobile Legends, syempre supported din po yun ng 120 FPS sa gameplay. Ang sarap lang pong isipin. Napakaganda po ng mga gaming phone ngayon. Hindi lang po sila sobrang lakas. Napakaganda po ng mga design ngayon. Hindi po yung kalokohan ni Nubia. 13,000 din po yung presyo. Pero kasing lakas lang po ng G100. Naka 5G lang siya. Naka trigger button nga siya guys. Kaso mahina naman yung processor. Dahil almost double po yung lakas ng Tecno Pova 7 Ultra. Compare nga po sa may Nubia Neo 3 GT na talagang hype lang yung design. Hype lang yung forma niya. Pero pagkausapang performance na, doon mo makikita. Napakahina pala niya. Kaya sa ngayon po guys, si Tecno Pova 7 Ultra 5G ang pinakamagandang smartphone po na makukuha natin sa may kulang 13,000 na presyo ngayon. Na mayroong napakagandang processor, napakaraming mga gaming features para po sa napaka-budget friendly na presyo po niya ngayon. Saka dito nga po pala sa may temperature niya, umabot lang po siya ng 46 degrees Celsius sa may benchmark stress test natin. Tapos yung naging temperature nga po pala niya guys sa may PUBG Mobile. Umabot po pala siya guys ng 46 degrees Celsius. Pagka po naka 120 FPS yung gameplay natin. Pero pagka naka 6 FPS lang po yung gameplay natin, 44 degrees Celsius lang po yung magiging temperature niya. Still guys, fan cooler pa rin po talaga ang kailangan. Kung maglalaro po tayo ng mga games na ganitong klase ng mga games na matataas po yung mga graphics. Lalo po kung matagalan. Pero kung hindi naman kayo naglalaro ng medyo mabibigat na games, sakto lang po siya sa may HOK. Di naging 42 degrees Celsius lang po yung temperature niya. Sa may 1 hour and 30 minutes na gameplay po sa kanya. Hindi po siya sobrang uminit, pero napakaganda pa rin po ng gameplay natin. Ito rin talaga guys ang kagandahan po ng malaking battery, saka po ng makapal na smartphone. Dahil hindi nga po sila prone sa may overheating issue. Saka meron nga rin po pala siyang hypercooling system para maiwasan po yung pag-overheat sa matagal po natin na paglalaro.
12256 nga rin po pala itong smartphone natin. At naka dual speaker po yan. At Dolby Atmos pa. Marami pala ako nakikitang comment na para saan daw po ba yung pre-link na meron pong application ngayon dito sa mga transyo ng mga smartphone. Ang ibig sabihin po niyan guys, kung sakali nga po na meron din pong malapit na meron kanyang features yung smartphone nila na meron pre-link din po, is pwede po kayo magkontakan ng libre, call and text, pero dapat kayo sa malapit na mga location lang. Kumbaga dapat pinaka 1 kilometer na po yung pinakamalayo na pwede natin sila makontak. Pero syempre kung lalagpas po doon, halos hindi na po natin sila makokontak. Kumbaga libre po yung tawag, libre po yung text, kaso hanggang 1 kilometer lang po yung layo na pwede niyang gamitin. Yan po guys yung mga klase ng mga features na dapat di naman na nila nilalagay, pero nilalagay pa rin po nila para nga po magamit natin. Gagawan ko pa po ng detailed na gaming test to para po mas makita natin yung pinaka potential pa ng kanyang performance, yung pinaka battery life niya, saka po yung kanyang thermal pa. Meron po tayong link sa may comment section. I mean dyan po sa may baba. Kung gusto nyo pong umorder ng smartphone na yan. Balik ko lang po yung video natin. Thanks for watching.